Good morning. God first, ang mapagpalang araw, unang araw ni Mrs. Tinamaan siya ng COVID. Unfortunately, wala tayong magagawa. Wala talagang pinipili ang sakit na yan. At ito, maganda ako ng almusal niya kanina. Painit ng tubig, nadalagay ng asin para magtuga, mag-inhalasyon siya. Ingat po tayo at talagang wala po talagang pinipili ang sakit na ito. So kailangan namin mag-iwahiwalay muna at unang araw, antayin natin mga magdadaang araw kung ano mga susunod. Wala tayong magagawa, lahat ng ito ay kaloob ng Panginoon. So harapin natin ang may pagmamahal. Maraming salamat. So, pagluluto muna natin ang almusal si Mrs. para lalo siyang lumakas. Day 2 nang nagkaroon siya ng COVID. Kaya pagluto muna natin siya ng masarap na almusal. Okay. Pagsamantala, nakakaramdam din ako ngayon ng medyo makati ang lalamunan ko. Sana naman hindi natin kasi maiiwasan ang posibilidad na malalina na ako isa lang kami sa bahay. So ako lang nagdi-deliver ng pagkain niya sa kwarto, kaya may possibility talaga na magkaroon din ako. Medyo nakakate, nahirapan na rin ako lumunok. Sana wag naman, pero kung talagang ipagkakalob sa atin yung wala talaga tayo magagawa. Tingnan na lang natin kung anong mga mangyayari.
misis. Kailangan puro masustansya. Yun ang dapat sabi. Kaya ako ginawa itong video ito, hindi para sa kung ano pa man. Gusto ko lang i-share sa inyo na kung ano ang mga nangyayari kung halimbawa tamaan man tayo, isa man sa atin ng COVID. Yun, kailangan lang natin talaga una sa lahat tayo magdasal, ubayin natin sa Panginoon lahat ng ito. At ayun, kailangan natin siyang pakainin ng mga talagang masusustansya kasi kahit wala siyang panlasa, kailangan niya talagang malamnan ng katawan niya para lalo lumakas ang kanyang resistensya, ang kanyang immune. Kaya ito lang ang aking gustong iparating sa kung sino man ang mga nanonood ng video ko, na ito yung almusal ni Mrs. Ng aking asawa. Kailangan kasi puro masusustansya ang pinakakain sa kanya ngayon. Kagaya kahapon, halos ganito rin ang kanyang umagaan. Yung video kong ito kaya ko ginagawa hindi sa kung ano pa man. Ang aking purpose talaga dito i-share sa mga nakararami kung ano ang mga kaganapan kung magkakaroon man ng isa sa atin ng COVID, kasi hindi nga natin maiwasan. Kahapon talagang medyo una kong ginawa ay namili ako ng mga pagkain, ng mga gamit para at least meron kaming stock dito, mga prutas, at kung sakali man na kami ma-lockdown talaga ngayon, wala na, hindi na kami pwedeng lumabas kaya ito ang aking ginawa ko kahapon. O kailangan lang natin silang pakainin. Una sa lahat, ipaubayan natin sa Panginoon kung ano man itong nangyayari. Kasi ako, medyo nangangatan na rin lalamunan ko. Kaya may possibility na magkaroon na rin ako. Hindi namin maiwasan kasi ako nagdadala ng pagkain sa kanya sa kwarto. Kaya kaya kailangan medyo maging malakas din ang aking resistensya. Pagkatapos niya mag-almusal, ang sunod nating sa kanya ay nagpapakuan ako ng tubig na may luya. Magkukuha lang ako ng luya. At kasi lalamig din kung medyo lalakasan ko yung apoy. At yun ang painom ko sa kanya. Then after na makapag-almusal siya, makapagpahinga siya after ipagagawa ko naman siya ng asin, tubig na may asin dito. At kanya isasaklob sa kanya mukha at para magkaroon ng hangin at para mailabas niya yung mga bakterya, yung mga sa mga ilong, kung saan pa man. Ginagawa niya ito, ginagawa ko sa kanya ito 3 beses sa isang araw para makahinga siya ng maayos. Ayun, so deliver na muna natin sa kanya yung kanyang almusal. Yan, ito kakatok lang ako sa kanya. Iwanan ko lang dito sa pinto at kakatok lang ako sa kanya. Ma'am, nandiyan na po yung order niyo, ma'am. Yan. Nandiyan na po sa pinto. Nandiyan po sa pinto, ma'am. Okay. Ayun, binibiro ko si Mrs. Nagpa-thank you, para nasa hotel Ayan, ganito. Tayong matakot. Ito yung sakit na sa pansamantalang wala tayong magagawa. Una sa lahat, talagang kailangan nating ipaubaya sa Panginoon ang lahat ng nangyayari. Ang gagawin na lang natin kung ano yung mga bagay na ikaluluwag na may sakit na kagaya ng ganitong COVID. Yun nga, wala silang panlasa. Pero buti na lang at nahingi siya ng pagkain. At dasal lang at siguro after 10 to 14 days at malampasan niya ito, okay na. Kaya okay lang, laban lang tayo sa buhay ko ano man yung mga hindi natin talaga sigurado kung sino ang mga tatamaan. Hindi natin alam kung kailan at kung paano mangyayari, dahil talagang hindi natin kita itong kalaban natin ito at talagang ngayon napakabilis na ang nangyari nga sa kanya nung
Biyernes ng umaga, nagpa-COVID test na siya ng 9 o'clock sa trabaho niya. After 30 minutes, 9:30 ng umaga, lumabas and negative. Pero, pagdating niya ng mga 7:20 ng gabi sa bahay, nakaramdam siya ng mga symptoms na medyo sinisipon siya, masakit ang katawan niya, ang ulo niya. Then, yun nga, yung anak ko ay nagpunta ng bilihan ng gamot ng apoteke, kumbaga sa Mercury kung sa atin, at sinubukan niyang kumuha ng pantes, at yun nga, unfortunately positive. So okay, yun lang muna yung update natin sa second days niya. Okay, bye bye. Yan, magkaroon muna tayo ng luya at ng mainom ni Commander. Ito yung day 2 sa pangyayari kay Mrs. Ako nandito lang ako sa labas. Normal, hindi. Papahangin din lang ako at kailangan ko din makalanghap ng sariwang hangin dahil nga ang nasa kwarto lang si Mrs. Kailangan kong buksan tong mga pinto at para magkaroon naman ng sariwang hangin ng loob ng bahay namin. Ayun, ganyan ang nangyayari sa ngayon. Through my experience nga dito sa COVID na ito, gusto ko lang talagang i-share sa inyo na andyan lang siya, nandyan lang yung sakit na yan. Huwag lang muna tayong nervyusin. So sa day 2 ito, wala pa namang matinding na sintomas sa kay Mrs. na yun nga lang, talagang medyo inuubo na siya ng kaunti. Hindi naman siya nilalagnat. At tanging namin dalangin lamang sa pagkakalob ng Panginoon na sana naman maging light lang ang tama sa kanya. Dahil marami din tumatawag sa akin at marami din ako napapagtanungan na nagkaroon iba't iba ang kanilang mga experience sa mga COVID na tumama sa kanila. Yung iba nagtatae, yung iba ay nakaranas silang hindi sila makahinga. So sa day 2 pa lang naman ito, kaya sana naman sa tulong ng ating mahal na Panginoon ganun lang ang mangyari. Yung iba talagang wala talaga silang panlasa, wala, siguro hindi pa dumadating sa ganyang stage, at kung dumating man sa ganyang stage, ang mahalaga ang una't padalawang araw niya may lakas siya dahil lahat ng prutas binibigay ko na sa kanya para at least pinipilit ko siyang kumain. So marami pa ang pwedeng mangyari, kaya first of all, kailangan lang talaga nating naging malakas at ang pananalig sa Panginoon talaga. Yan lang ang wala na tayong, ako sa experience ko, talagang sa Diyos lahat, siya lahat ang aking sandalan. Dahil sa ngayon talaga wala na tayong magagawa. Dito ngayon kalat na yung kasama ko sa trabaho, meron din kaya yun nga, marami nga din ako nakakausap na tungkol sa nagiging tama sa kanila ng COVID. Yung iba sobrang sakit ng after 8 days daw saka sila nakakaranas, yung iba naman after 3 days, yung iba 5 days, yung iba naman talaga lang wala lang talaga silang panlasa, yung sipon. Yung kay Mrs. kasing sitwasyon, talaga yung kanyang sipon tsaka yung kanyang ulo daw sobrang sakit. Masakit ang mga katawan niya at yung ulo niya masakit talaga. Yun nga, habang makakaramdam siya ng ganyan, di umiinom agad siya ng gamot. Kahapon ibinili ko na siya ng lahat ng klase ng gamot tungkol sa lagnat, lahat. Meron naman kami din pero dahil nga ako baka quarantine kami, di kami makakalabas ng 14 days. Kung sakasakali mo na meron kaming reserba. Kaya sa ngayon talagang yung dalawang bata nandun sa kabilang kwarto at yun nga, si Mrs. nakastay lamang doon. Pagkatapos nung ginagawa kong iinumin niya na salabat na tubig na may luya, yun lang yung pinainom ko sa kanya.
and then after 20 minutes na mag-almusal siya, saka ko lang gagawin yun naman tubig na may asin at itataklob niya sa katawan niya habang pagpawisan siya. So lahat ng mga kung ano man yung mga kanyang nararanasan, kung sino man ang may mga nakakaranas ng may COVID, ang mahalaga lamang meron tayong ginagawa, meron tayong precaution. Kasi talagang naniniwala ako sa pansamantala walang gamot. Pero yung kanyang mga sintomas na kung halimbawa sumasakit ng kanyang mga katawan, di painumin natin sila ng sa akin pinainom ko sa kanya Novalgine sakit sa katawan kasi sobrang sakit nga daw ng katawan niya. At kung halimbawa naman talagang dinadapuan siya ng lagnat, painumin natin ng gamot sa lagnat. Ganun lang naman niya. Ito kasing COVID na ito, wala yung pagkakaiba sa trangkaso. Kaya nga lang, doble o triple o mas mahigit sa triple ang tama. Kaya kung mahina-hina ang immune natin, talagang babagsak tayo. So, nandun siya sa stage na day 2, mahaba pa, marami pa. At sabi ko nga, lahat ng ito ay pinapaubayan na namin sa Panginoon. Kaya, antabay lang tayo. Yun lang ang aking purpose kung bakit ko ginagawa itong video ito, na may share sa ating mga mahal sa buhay, na kung sakali man na magkaroon sila ng ganitong sitwasyon, mahalaga huwag magpanik at palakasin ang katawan. Yun lang. Sige po, mamaya na lang po ulit tayo. Yan, okay na. Yan, deliver na natin sa kanya ang kanyang inuming salabat. At kung mainit, mainom niya. Okay. Ito na. Ganda pa ng kanyang owl. Mrs. Reyes, nandiyan na po yung salabat niya. Mrs. Reyes. I'll miss you too. Sige na, baba na ako. Miss na raw ako. Napakahirap. Andun lang, ikakato ko lang sa pinto yung kanyang mga gamit. Bababa na uli ako. Ganun yung pag-iingat namin talaga. Ayan, kaya 20 minutes magkukuha ka na, magtutugong ka na ha. So, pagkatapos ng 20 minutes, sige, okay. Ayun, nag-attend pa pala siya ng mass. Kaya, katapos daw ng misa, saka siya mag-inilasyon. So, ito yung mga kaganapan, pansamantala, pero mamaya, pagkatapos nga niya, yun, dadalhin ko yung kanyang ito, at nang ito, mamaya natin siya pakukuluan na may asin. Tapos ay langhapin niya yung init ng may asin para yung bakterya sa katawan, yung mga virus na bumabara sa kanyang ilong, kahit pa paano ay mapatay natin sa pamamagitan ng init ng init na pumapasok sa kanyang katawan. Ayun, yun lang naman ang mga kailangan natin, yun ang kailangan natin gawin. Kung sino man ang magkakaroon ng ganitong sitwasyon, wala talaga tayong magagawa kundi sa ganitong mga papamaraan lang. At sa tulong ng Panginoon ay walang imposible. Kaya, ayun, pansamantala, dito muna tayo. At antay lang natin siya makatapos sa misa, tatawag siya sa akin. Isa ko na lang dadalhin sa kanya yung kanyang
yung parang pangkuan yan, may panghinilation niya sa katawan niya. Okay. Ganun lang. Una, God first. Tanggapin kahit medyo mahirap at ating ipaubaya sa pubumbay kapal lahat na nangyayari dito sa mundong ito, sa hindi lang naman sa amin. Sabi ko nga, walang ligtas dito sa sakit na ito. At ang mahalaga ay ang ating pananalig sa puong may kapal na gabayan tayo at bigyan tayo ng kalakasan upang makapagpatuloy tayo sa buhay natin dito. Maraming salamat at mamaya na uli at ating antabayanan pa yung mga susunod na pangyayari. Salamat sa inyo. Bye-bye. Andiyan na ha. Paano mo na kung mainit? So, dinala na natin yung pangkuan niya, pang-inilasyon niya. Pantuog. Tuog ang tawag daw, no? Yun ata. At nang hindi makaingay nga sinumayas. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po, huli tayo. At gaya ng dati, update ko po kayo sa kalagayan ng aking may bahay. Day 4. Day 3 ng kanyang medyo hindi magandang kalagayan sa kanyang pangangatawan dahil nga sa COVID. Magpe-prepare tayo ulit ng almusal niya at sana lahat ng mga nanonood ngayon ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Una sa lahat, God first. Lahat ng ating gagawin ay para sa Kanya lahat at lahat ng ating nararanasan. Lalo kami ngayon ay pinapaubaya namin sa Kanya sa puong may kapal. Sige, magagawa tayo ng almusal. Yan ang request niya. Itlog. Tapos nakuha ko ng luya para inumin niya. Susunod ko na dito yung fried rice. Yan ang kanyang request Yan ang request niya ngayon. Kape, itlog, sinangag, avocado at saka yung kanyang Activia. Ito, yan ang almusal niya ngayon. Okay. Dalhin ko na sa kanya ang almusal niya. Che, andyan na. Ano na request ng aking bunsong lalaki, si Jan, ay mga para silang nasa hotel. Sarap ng kanilang mga fresh steak, pang kanilang mga almusal. Okay, yan, okay Jan. Good morning, day 4. Pagluto din natin si Commander ng kanyang almusal. Ito, medyo kanina niluto ko na at medyo nagugutom kaya medyo minadali ko na. Ito yung gusto niya ngayon. Bacon na meatlog, dalawang tinapay, orange. Hindi naman niya nakakain lahat, saka sa labat. Ngayon medyo kahapon, nilagnat na siya. At nakakaramdam na talaga ng pananakit ng katawan. Yun nga lang, medyo pabalik-balik lang yung lagnat niya, mawawala. Tapos magkakaroon. So, kaya ang payo ko sa kanya, ay di pag nagkakaroon siya ng lagnat, minam lang siya ng gamot ng Mexalin. Kaya lang, kita ko yung medyo nahihirapan na talaga siya kahapon. Buti ngayon, medyo okay na siya. Kasi hindi rin siya nakatulog nung isang araw dahil nga sa nilalamig siya. So, yan, konting tiis na lang, 4 days. Sana naman ang tumama nga pala sa kanyang variant na COVID ay yung United Kingdom South Africa variante.
mabilis lang siya, mabilis daw yung kanya, pero hindi naman ganun ka-extreme. Masyado lang mabilis talaga ng napaglalim yung kung yun, yung virus na yun. So okay, deliver ko muna ito sa kanya. Kakatok lang sa kanya kwarto. Bye-bye. Pwede. Nagtetest kami. Dandaran. Good morning. Yan. Day 2. Day 2 na ako naman ang merong dahil nga tinamaan ako kahapon ng COVID dito ngayon. Padalawang araw ko na. Sakit na katawan ko kagabi. Halos hindi kami nakatulog. At malamig, nilalamig. At nilalamig na pinapawisan. Lumabas lang ako ng terrace at nagpapa-araw lang ako. Sakit na katawan ko. Walang tigil ng ubo. Ang ulo masakit. Kaya pero nakapagawa na ako ngayon. Nakapag-stretching na. At the same time, uminom na rin ako ng kalamansi. Mainit na kalamansi. Okay. Ito yung kaganapan ngayon sa amin. Si Mrs. Nakapapas. Nakapapas siya. So ano ko naman lalaki siya naghahanda ng almusal. So dito sa labas walang katao-tao. Yan. So hanggang dito na lamang. Naway malampasan namin itong lahat ng ito. Okay, bye-bye. Good morning. April 1, 2021, Huwebes Santo. Patatlong araw na nagkaroon ako ng tinamaan ako ng COVID. Grabe yung grabe ang panlalamig ko ng alas 12, mga 12:20 kaninang madaling araw. Grabe. Halos hindi ko mapigilan yung panginginig ko. Kaya tinawagan ko yung anak ko, tagpatimpla ko ng kalamansi juice na mainit. Sabayin naman ko na agad ng gamot. Sobra yung pangangatal ng katawan ko. Lamig na lamig ko kanina. Pero ito, haba naman ng Diyos ngayon, okay naman. Medyo masasakit lang talaga ang katawan. Patatlong araw ko na. At si Mrs. naman ay medyo nakaka-recover na. Pabali pakuan niya na yan, pa-6 na araw niya na ngayon. So pala. At medyo mahirap lang lumunok at wala na akong panlasa ngayon. Pero grabe nung kaninang 12:20 madaling araw, sobra yung panlalamig ko talaga. Hindi ko mapigilan yung katawan ko. Pero ako naman, after na makainom ako ng mainit na kalamansi na may asin, tapos uminom na ako ng gamot, yung Novalgin, medyo nag-okay naman. Yun lang ang latest ngayon. At basta't kaunting ingat lang tayo. Kagaya nung lagi kong sinasabi, itong sakit na to ay wag lang tayong magpapanik at wag tayong parang sakit na trangkaso lang na talagang. At kasi pag tinamaan tayo ng takot at bumaba ang ating immune, ayan, diyan na tayo magsisimula. Basta tayo, lahat ay parang paubayan natin lahat sa Panginoon itong mga ganito. Basta kung sino man na nagkakaroon ng ganito, huwag kayong matakot. Lagi kayo may mga prutas at walang tigil ng pag-inom ng tubig o mga luya sa labat. Yan ang kuan. Saka pag mainit na tubig na may asin, italokbong nyo sa inyong mga buong katawan. Yan ang aking talokbong ginaintindihan ninyo. Sa Batangas si talokbong yung taklob at nang wag lang lumabas na init. Yan ang ating. So yun lang. At patatlong araw
araw at ngayon talaga wala na akong palasa. Kahit anong sarap ng pagkain ay hindi ko na, pero kailangan ko pa rin kumain. Ngayon sa mga kapatid nating nanonood ay talagang isa lang ang aking laging hiling, tayo mag-ingat at kung sakali man na dumating yung punto na magkaroon kayo ay harapin at ipaubaya sa lahat sa Panginoon. Mahaba pa ito dahil 3 days pa lang at malalaman natin sa palima pa 6 na araw kung gaano kalakas ang lalong, kasi nag-iipon yung virus sa katawan mo. Sana naman yun ang pagkakasabi ng iba. At siguro pag naka 6 to 7, 8 days, 10 days yan, sana maging okay na. Basta pakikiramdaman natin lahat, pakikiramdaman ko lahat at i-share ko sa inyo kung ano ang mga nangyayari sa akin para pagdating ng panahon ay meron kayong automatic na magagawa agad kung sakasakaling kayo man ang tamaan dito sa ganitong sitwasyon. Basta wag lang kayo magpapanik at samahan natin ang dasal. Yun lang ang kaya kong i-advise sa inyo pang samantala. At pumilit kayong kumain, mga prutas, gamot, o kayo mawawala ng gamot. Yun nga pala, hindi kami binigyan ng antibiotic dito na gamot. May binigailangan na sa amin na yung talagang wala kaming iniinom ng antibiotic. Ayaw magbigay ng doktor namin. Ewan ko lang sa iba kung ganun din ang kanilang naranasan. Pero sa amin, wala kami talagang iniinom na antibiotic. Yan. Ayun, ay siya. At ito ako'y lumabas lamang at nagpa-araw kahit walang araw at walang tao sa labas. Ayan. Walang tao. Dahil nga lockdown na yan. Talagang kuwan. Ay, okay. Ay siya. Pamamaalam pansamantala sa inyo sa muli natin pagkikita. Bye-bye. Dito sa ika-4 na araw ko natapos ang pagre-record ko dahil kinabukasan sa pa-5 araw ko dito ko na naranasan ang bagsik ni COVID. Walang tigil ang ubo na halos tumagal ng mahabang araw, nawala na ng panlasa, tuluyan na rin nawala ang aking pangamoy, sobrang sakit ng aking pangangatawan, at dito na rin tinamaan ang aking 2 anak after 3 days na nagkaroon ako. Kaya maraming salamat po at sana po ay meron po akong magandang naibahagi tungkol sa experience ko dito sa COVID. Manalig po tayo sa Panginoon, tatagan po natin ang ating loob at malalampasan po natin ang lahat na ito. God first, maraming salamat po.